Mm. Congressman Neil, yung impeachment complaint, dito tayo sa impeachment against Vice President Sara Duterte dahil gusto naming malaman galing sa inyo bilang lead prosecutor before, no, during the impeachment of former Chief Justice Renato Corona. So ngayon, approve na doon sa House Committee on Justice. Papunta na ito sa plenary. Sa tingin ninyo, dahil doon sa House Committee on Justice, overwhelming ang votes na nakuha. 54 votes versus 1 vote lang yung negative. Sa tingin ninyo doon sa plenary, kayang makuha yung 1/3 votes? Attorney Refill, unang-una, ang Committee on Justice may 3 stages yan ng process. So, yung nangyari the other day, it was only yung first stage pa lang yon. That was preliminary. So, sufficiency of form and substance yun. So, ngayon, pupunta pa yun sa second stage, hindi pa siya pupunta sa plenary. Okay. So, meron pang process sa committee level. Yung pangalawang stage, Attorney Rufil, is magsasubmit ng mga pleadings pa. Diba, as we know, i-notify na nila ang Vice President na you have 10 days to submit your answer. Tapos yung mga complainants, meron pang replyan. Tapos may rejoinder again ang complainant. At after that, na submission of documents, magbubutuhan ulit yan, Attorney Rufil, ang committee. Ang butuhan naman yan is whether there is sufficient grounds to impeach the Vice President. Ngayon, simple majority lang kailangan doon. Ngayon, kung manalo ulit, let's say overwhelming ulit or simple majority, magkakaroon sa third stage, which is the last stage in the Committee on Justice. Ito yung tatawag nilang hearing. Pero yung hearing na yan, hindi talaga totoong hearing yan sa korte. Kasi hindi pwede mga abogado dyan. Ang mangyayari lang dyan, ang cross-examination and of course first examination of the witnesses, ang mangyayari dyan, gagawin na ng mga members of the House Committee on Justice. At yung hearing na yan, yung third stage, they will vote. Pero absolute majority na kailangan kung merong bang probable cause. Okay. So it is only sa third stage na pag may probable cause, it is the only time na pupunta yun sa plenary. So medyo mahaba pa yung proseso sa Committee on Justice. Pag dumating naman sa plenary, we all know, yung threshold dyan, 1/3 of all the members of Congress, which is kung 320 ang membro, 107. Pero kung tinatanong nyo ako, Attorney Rufil, kung may pag-asa ba yan, nakita natin overwhelming sa committee yung ano pa lang, preliminary eh. So I think yung 1/3 na yan, na let's say 107, 110 votes sa plenary, I think kayang-kayang makuha yan. No? Pero depende pa rin kung ano yung political situation ng mga partido, ng House leaders. Of course, may Malacanang influence. At sumusunod naman dyan eh. Yung, kung ano yung kumpas sa taas, sumusunod yung mga congressmen. So ito mangyari doon sa House Committee on Justice dahil marami pang mangyayari dyan. Although, if we read between the lines, parang tuloy-tuloy na, Congressman Neil, no? Dahil sa... But, so, mukhang tuloy-tuloy na. Pero, remember, political process ito, no? More than legal process. So, it could change eh. Parang yung situation. Ngayon, clear na yung Committee on Justice. Kasi nung time namin, hindi yung corona. Kasi yung corona na yun, shortcut eh. Yung ito long process. Yung time ng ombudsman, the only instance na natapos yung process sa Committee on Justice was at the time ni Ombudsman Gutierrez, no, impeach namin siya. Ngayon, mukhang matatapos na rin ito, pangalawa ito. Pero nung time na yon, dun sa preliminary, Attorney Rufil, yung time na yon, parang marami pang nag-oppose eh. Yung sa preliminary, hindi siya, I think, hindi yung 51 and 1. Ngayon grabe eh. So, mukhang tuloy ito sa House, pero mukhang sa Senado magkakaproblema ito. Okay, going back to the House Committee on Justice. If I'm not mistaken, you were the chairman before, no? Of the House Committee on Justice, Congressman? Yes, no? I was the chairman of the House Committee on Justice at the time, and I was voted
as lead prosecutor nung umakyat na sa Senado. So, dahil mayroon pa mga process dyan sa House Committee on Justice, how long will it take before the impeachment, itong complaint against VP Sara will reach to the plenary? Well, depende talaga yan, no? Under the Constitution, 60 session days dapat. From the Committee on Justice, mababato mo na sa plenary. Pero 60 session days, ang tagal nun. It will not last that long kasi nga, press for time yung Committee on Justice. Malapit na yung 2028 elections. So, mainit ngayon. So, better ngayon. Pero depende talaga eh. Ang question dyan, magpa-participate ba ang Vice President sa Committee on Justice? Pag nag-participate ang Vice President dyan, tatagal. Pag hindi nag-participate ang Vice President, shortcut ng konti yung process. Kasi hindi na siya magpa-present ng evidence niya. Hintayin niya na lang pag umabot sa Senado. Dahil sinabi na if the Vice President would not answer within the 10 unextendable period, no, ang mangyari ay consider them as, they are going to consider it as general denial. So, correct. If you were to advise the Vice President, Congressman Topas, what could you advise? Would she answer? Or would she just snub the notice from the Committee on Justice? Well, ang hirap ng tanong na yan. No? Mahirap yung tanong na yan, Attorney Refill. Pero as meron tayong konting alam sa impeachment, as experience, I think personally ito, I think better hintayin niya na lang sa Senado. Kasi makikita yung alas mo eh. Diba? Makikita yung alas mo pag sa Committee on Justice ka, early pa lang, alam na nila lahat ng depensa mo. And alam mo naman na yung House of Representatives is different from the Senate. Yung House of Representatives, may kumpas yan eh. May kumpas, sumusunod yan sa House leaders, especially kung ano yung party and power, susunod lang yan eh. Pero yung Senado, may public opinion na nasusway eh. So, ang question is, gusto ba ng Vice President ipakita niya lahat ng alas niya sa depensa niya? Na baka naman useless lang yan kasi baka overwhelming na rin yung House of Representatives Committee on Justice. So, it depends talaga sa legal strategy. Pero kung ako, kasi more of political yan, hintayin ko na lang sa Senado bago ko ipakita yung depensa ko. Dahil wala naman, kung tingnan mo naman, you will answer there in the House Committee on Justice, wala naman pag-asa, kahit ano. kasi mukhang ano na yan eh, today as of today, mukhang nag-decide na yan eh, may decision na sila. Baka mabago yan kung merong another instruction, di ba? Pero baka hindi rin. So, ang Senado kasi, mas nasusway sila kung ano ng public, kung ano ng opinion ng publiko. Yan ang kaibahan, no? Yung itong Congress, as you said, they are going to follow the compass and maybe the instruction from the higher ups. But ang Senate, iba yung sa Senate. Dahil iba kasi ang constituency, Attorney Rufil. Ang constituency ng House, district. So, sometimes kung hindi ka susunod sa partido, baka mawala ka ng project. Ang senador naman, kung ano yung constituency ng presidente at saka vice president, yun ang constituency nila nationwide. So it doesn't matter kung may projects sila wala. Importante yung sa public opinion andun sila. Talagang they are very much concerned of the public opinion of the issues, national issues. Itong mga congressmen, kahit ano yung national issues, basta importante lang may project tayo. Ganyan lang. Tingnan mo naman ha. I mean ako neutral ako dito. Pero nung time namin, mas popular kami kaysa ini-impeach namin. Yan. Kasi yun yung essence, di ba, Attorney Rufil? Public trust yan eh. So kung wala nang trust sa yung publiko, that's why meron tayong accountability of public officers under the Constitution, Article 11, which is ito nga yung impeachment. Pero what if, let's say, yung institution na nag-impeach, mas popular pa yung ini-impeach nila. Diba? Parang awkward rin eh. Very awkward, no? So, what do you think? Are they not bothered that they are going to impeach an official who is very much trusted by the people? According to survey, si VP Sara ang pinaka-trusted ngayon. Number 1 siya. Imagine. I will not pass judgment doon sa yung culpability or yung
innocent ba or guilty yung Vice President, di ba? Kasi neutral tayo for the sake of argument lang. Pero di ba, parang hindi siya sang-ayon dun sa na in-impeach mo yan, basically, dahil wala nang trust ang publiko, pero nag-i-impeach, ewan ko kung ano yung credibility nag-i-impeach. In fact, di ba, ang daming issues sa Congress natin ngayon eh. And I think ang Congress now, has no credibility. Yeah, Yun lang, very, very clear yun. It has no credibility at all. Sa nangyari ngayon, sa flood control, sa corruption na massive. So, I don't know. So, yan na tayo ipasa na sa publiko to decide. Dahil noon, yung mga impeachment na nangyari noon, parang hindi na mahirapan yung mga congressmen at saka yung mga senators dahil sa committee investigations pa lang, in aid of legislation, quote-unquote, but bugbog na yung target ng impeachment. Like what happened to Justice Corona, like what happened to yung ibang mga ina-impeach. Ombudsman Gutierrez. Doon pa lang, wala nang trust ang public. Parang hindi na mahirapan yung congressmen, pati yung mga senators to vote because ang public, yung opinion ng public, gusto na nilang i-impeach. Tulad ni Justice Corona at that time. Dahil yung during the time of Justice Corona, ang public mismo, gusto na nila dahil maayos yung pagkadala doon pa lang sa investigation. But what is ironic now with VP Sara, because there was a Quadcom na binugbog siya ng binugbog, pero parang hindi na affected yung rating niya. Lalo pang tumaas yung rating niya, Congressman Tupas. Yeah, kasi, di ba, parang for me, kasi as chairman of the Justice Committee for 2 terms, 6 years, parang important sa akin kasi yung public trust when it comes to impeachment. Kasi otherwise, hintayin natin yung elections. Election is just around the corner. Unless sobrang baba, tulad na mention mo, yung mga officers. Kailangan talaga may moral authority or ascendancy or kailangan mas popular ang institution na nag-i-impeach kaysa ini-impeach na lang public official. I think that's the unwritten rule under yun yung in-envision ng constitution natin ng framers of the constitution. So Congressman Tupas, if in case, because there are two possibilities that would happen in the House Committee on Justice, if VP Sara would not participate, then it will be considered as general denial. So, ibig sabihin, by next month, nandyan na sa plenary yung impeachment. Pwede it would take 1 to 2 months or 1 to 3 months. Kasi, ang mangyayari niyan, ang problema mo kasi, unless ang doon na lahat ng evidence. Kasi pagdating mo sa Senado, ang hirap doon, ipapasubpina mo pa ipapasubpina mo pa yung mga documents, yung mga witnesses na kailangan mo. Pero kung sa Committee on Justice kasi, that's the only time na pwede magsumpina ang chairman of the committee even without the authority from the speaker. Sa Committee on Justice yon, sa impeachment. So mas maganda na tingin ko as a lead prosecutor, kahit hindi pa mag-answer si Vice President Sara, mas magandang isubpina na lahat ng documents ng Committee on Justice Chairman para pagdating sa Senado, at least hindi na matatagal kasi pag tumagal, ayaw ng publiko yan Kasi pagdating ng Senado, nakafocus tanan sa trial, di ba? Lahat ng not just domestic media but international. Pero pag medyo matagalan ka doon, medyo hindi maganda sa optics yun. So that's just my experience ko dati. Na kailangan talaga kumpleto pag dumating ka sa Senado. So if Sara would not participate, it will take 1 to 2 months maybe so that the impeachment will reach to the plenary. But how about if VP Sara would participate? Medyo matagalan. Mga ilang, how many months would it take? So siguro tingin ko lang depende kasi pwedeng araw-araw ang Committee on Justice As we know naman sa Congress, wala rin masyadong trabaho kasi, di ba? So pag itong lang impeachment tinutukan nila, let's say 1 month kaya nila. Within 1 month pag hindi nag-answer, no? Pero pag nag-answer ang Vice President, nako, ewan ko lang. Ewan ko. Depende na kasi pag nag-answer ang Vice President. Kasi kailangan mo bigyan ng due process
Yeah, oo. So, it would take a while. Oh, now if this impeachment complaint will reach to the plenary, sa tingin natin, reading between the lines, no, dahil nakakuha ng 54 votes doon pa lang sa House Committee on Justice, sa tingin ninyo, kayang-kaya talaga na makuha yung 1/3 votes at tuloy-tuloy na sa Senado. It will be transmitted to the Senate, ang articles of impeachment. Ito, ano lang i-compare natin. Nung time ni Ombudsman, nung in-impeach siya, Ombudsman Gutierrez, mga 18 ang nag-vote against dun sa sufficiency of substance. No? Pero nung dumating sa plenary, nakuha pa rin yung 1/3. Oh. So ito, isa lang ang against to sufficiency. So hindi natin alam sa sufficiency of the grounds, second stage, at saka sa probable cause, yung third stage. Pero madali madaling kunin yung 1/3 sa House. What happened As of today? Congressman Tupas, yung na-impeach na si Ombudsman Gutierrez, nag-resign siya eh. So, Nag-resign, yes. Wala nang nangyari. Hindi na itinuloy dahil nag-resign. How about if Yes. VP Sara would resign? What will happen? Wala na. Wala na. Di ba under the Constitution, attorney repeal, yung purpose lang ng impeachment is to remove the impeachable officer kasi hindi na siya fit to serve. Wala nang trust ng public. Pero once na nag-resign na siya, wala na. But the problem there is... Pwede pa rin siya kasuhan sa courts of law. Pero with respect sa impeachment, wala na. Tapos na impeachment. But maybe their target is to disqualify her perpetually from holding office para hindi na makatakbo sa 2028. Yes, kasi as we know, kung ma-impeach ka, meron pang isang stage, hindi lang impeachment, ha? Meron pang kailangan sa Senado, conviction. Kung ma-convict ka sa Senado, hindi ka na makakatakbo for life. Diba? Kahit anong posisyon sa public office. So, yun ang critical because malapit na ang 2028 elections. Oo. So, if VP Sara would resign, so ibig sabihin hindi siya na-convict. Pwede pa siya makatakbo. But what do you think? Do you think that ito'y tuluyan nila kahit mag-resign upang yung purpose na hindi makatakbo, yun talagang pinaka-purpose nila eh? Ano sa tingin mo, Congressman? Again, mahirap na question yan. No? Pero kung ilagay mo yung situation mo, kasi let's say, dalawang camps lang. Let's say, assuming lang, kasi ang 2028 elections, tingin ko mas magandang isa lang yung kandidato ng administration kalaban, for example, kay VP Sara. So kung ako naman yung administration, may dalawang options ako ngayon. No? Well, yung totoo naman na yung mga allegations kay VP Sara, mabibigat naman talaga. Totoo naman yun. Yung allegations, we're not saying kung guilty siya o hindi. So, ang option ko, kung ako yung administration, is dalawa lang. Una, mag-all in ba ako dito? I mean, itataya ko ba lahat? All out? Wala na talagang all in na ako. So, ang all in dito is kailangan makonvict talaga, impeach natin, kailangan makonvict. Kasi pag na-convict, walang lalaban, di ba? Mas madali ko ako yung administration by 2028. Pero ang danger dyan, Attorney Rufil, okay, ma-impeach mo nga sa House of Representatives. Paano naman sa Senate kung maabsuelto siya? Di ba yung popularity niya ngayon na mataas, lalong tataas yun. Lalong tataas. Lalong mahirap for the administration kung maabsuelto si VP Sara sa Senado na yung 2028. Talagang parang given yun. Pero yung isa naman ngayon is, because I know the President, nung time ni Corona, from time to time kasi akong nag-uusap kami. So reading between the lines, si President Marcos, personally ayaw niya ng impeachment eh. Ayaw niya, yun ang stand niya. Yun ang stand niya personally. So, yung second option, for example, ng administration is, okay, wag na lang ituloy ito. Diba? So, laban lang. Diba? Laban lang. Pero, may kalaban ng administration sigurado na malakas sa 2028. Pero, ibig sabihin, hindi rin siya sigurado mananalo si VP Sara. Diba? Pero kung maabsuelto sa impeachment, I think it will be a given politically. Oo. So, siguruhin na lang nila, pag ituloy ng impeachment, dapat makonvikto talaga. Pero mahirap Mahirap rin ang Senado. And we all know na ang Senado,
kailangan 2/3 ang boto. Ang boto sa House, 1/3 lang yan. At Oo. saka ang congressman, madali yan. Madali. Pero Senado, mahirap kasi convince eh. So sa 24 ang 2/3 ilan? 16. 16 votes. Ipagpalagay pa natin, nakulong yung iba. Oo. Let's say, hindi ko na babanggitin, pero may mga pangalan ako dito. Oo. Palagay 20. 20 na lang. Let's say may kaso or nakulong yung 4. Kailangan 14 pa rin. Ang kailangan. O pagpalagay natin, 19 na lang. Kaya nakulong na lahat ng mga nakasadyaryo ngayon na senador. 19, 13 pa rin. Parang ang hirap pa rin eh. So, it depends. It depends. Pero, I think kung administration ako ngayon, titingnan ko, yung maganda sa all-in na first option is that pag na-impeach at saka pumunta sa Senado, anything goes rin. Kasi pag sa Senado, pag nabuksan at saka maganda yung presentation of evidence, baka magbago ang public opinion. Oo. Di ba? Anything can happen, Attorney Rufil. Pag pag lahat yan magandang presentation, nagbago ang public opinion, yun na yun. May chance na sa conviction. Dalawa ang mangyari. Magbago ang public opinion na against VP Sara or magbago ang public opinion lalong tumaas yung rating niya. Especially during the cross-examination, baka dihado yung prosecution sa presentation nila, delikado din. Anything goes eh. Predictable ang Committee on Justice. Predictable ang mangyayari sa plenary ng House of Representatives. Kasi yung kumpas yan ng House leaders eh. Susunod yan eh. Pero pag sa basketball, anybody's ball game sa Senado ngayon, lamang si VP Sara. Pero pag dumating doon, di mo rin malalaman eh. Yung nangyari kay Ombudsman Mercedes Gutierrez, yung na-impeach siya, hindi na inaakyat yung articles of impeachment sa Senate, no? If I'm not mistaken, Congressman Topas? Yes. Because she resigned. Nung time na yon, I think naakyat namin. Naakyat pero nag-schedule na ng trial. Pero before that, after pa lang naakyat, nag-resign na siya. So wala na nangyari. Doon naman kay Chief Justice Renato Corona. Monday kami nag-voting. Yung shortcut. Tuesday morning, pinersonal kong dinala sa Senado yung articles of impeachment. Oo. But yung sa kay Mercedes Gutierrez, when she resigned, it was already considered as moot an academic. Wala na. Wala na. Yeah. Wala na. Dahil yung purpose, pag-remove lang eh. Wala naman siya. Yes. And you know what happened to, maswerte nga si Ombudsman Gutierrez, what happened is, na-appoint pa siya eh. Oo. Na-point pa siya. Na-appoint pa siya sa ibang government office. I think ngayon parang na-appoint ulit siya dito. Si Presidente Marcos recently. So ngayon, Congressman, yes. What if VP Sara would also resign? Anyway, she will just reserve sa 2028 para hindi siya ma-convicted. At saka sa 2028, siguradong magkatakbo siya. Ano kayang mangyari? Kung mag-resign siya, ano kayang mangyari? Well, kung sure conviction ng Senado, mas maganda mag-resign siya early, di ba? Kung sure na i-convict siya. But mas the problem, mag-resign siya, hindi pa dumating sa Senado. But the problem, if she would resign, then tuloy-tuloy pa rin ang impeachment dahil yung purpose nila ay to disqualify her from running for president. So baka mag-ex parte hearing sila doon. baka away sa away sa Korte Suprema. Kasi 'di ba, immediate kasi. Immediate itong ang pag binabasa mo kasi yung impeachment, yung mga debates na framers of the Constitution, yung Constitutional Commission at the time, siya to remove at that particular time because hindi makakabuti sa bayan na magstay ka kasi unfit ka na mag-rule at saka walang trust yung public. So pero pwede ka pang tumakbo kung hindi ka na-convict. Kung na-convict ka sa Senado kasi may trial. Yun lang yung time na hindi ka pwede tumakbo, ma-disqualify ka to run for public office. But the possibility, yung kakatakot dyan, baka mag-resign si VP Sara, of course, kung we will follow what happened to the impeachment of Ombudsman Gutierrez, wala na. Ang problema ngayon, baka yung purpose nila, hindi naman pag-remove talaga, yung purpose na hindi magkatakbo sa 2028. Hindi kaya posible na mag-ex parte trial sila, tuloy-tuloyan na nila. Ex parte trial, hindi kayo mapostasipit, din okay lang sa amin. Ganon. Well, you know that, attorney, anything can happen. Yeah. Yung una nga, yung Supreme Court nga,
yung VP Sara last year, stinap nila ito, di ba? Mm-mm. At saka nagdagdag sila ng mga doctrine na tayo mga abogado nagulat, di ba? Mm-mm. Pero nung on MR, although nung MR, ganun pa rin ang desisyon nila, inaffirm nila yung desisyon nila sa main case. Pero nung MR, at least pinaganda na nila yung mga mali nila dun sa original decision. So ibig sabihin parang sometimes may mga decision ng Supreme Court or sometimes may mga ginagawa yung mga abogado na tayo mismo nagugulat. So Yeah, oo. hindi ko alam. If you were to advise VP Sara now, what could you advise to her? Is she going to resign or tuloy-tuloy na lang? Well, Based on what you read now. Mo attorney, mahirap pa tanong mo. anyway, it's nakita mo naman ngayon na ang Senado, hindi naman ako ang tingin natin, 'di ba? Ang tingin natin wala pang boto sa Senado. So laban. Kung sa kampo, for example, sa kampo ka ni Vice President Sara Duterte, laban ka. Pero kung sa kampo ka naman ng administration, tingnan natin, di ba? Pag sa Senado dumating, baka may mangyari. Basta ang purpose, let's say, kung administration ako, dumating lang sa Senado. Ha? Ngayon, ang purpose naman ngayon naman, nakikita naman ng kampo ni Sara, walang numero yan sa Senado. So very interesting siya at dapat bantayan natin. But hindi kaya magkaproblema doon sa Senado, although walang numbers, because yung reading ko lang, if you would give the senators their freedom to decide without any pressure, sa tingin ko, acquitted si VP Sara Well, sa tingin ko lang. But if there are pressures, like, ipakulong kayo, pag hindi kayo, if you will not follow the compass, if you will not follow the instruction, you will go to jail. Like ito mga senators na may mga kaso na, ngayon si Senator Bato hindi na napakita. Kung ganun ang pressure, baka delikado si VP Sara dyan. Alam mo naman yan, Attorney Rufil, na kahit anong administration, kahit anong era yan, kahit sino nakaupo, hindi naman nangyayari na walang pressure Diba? Yeah. Alam naman natin yan. So, it's dealings, especially impeachment. Dealings yan. Basta it's very complicated process. Diba? Ang ano dyan, yung behind the scenes ang nangyayari. Hindi yung talagang nakikita natin sa camera. But yung behind the scenes, grabe yan. Grabe. Especially pag dumating na sa Senado. Grabe yung pressure. But yung trust ng taong bayan, yung sa survey, talagang it will really be a big deal in the part of the senators dahil baka matapos yung career nila by 2028 or they have to consider that. It's make or break to lahat. This is more important than the corona impeachment, no? In the sense na mas mataas sa Chief Justice, di ba? Number ano lang yung Chief Justice Number 3. Di ba President, Vice President? Number 5 lang, di ba? President, Vice President, Senate President, Speaker of the House, tsaka Chief Justice. Ito number 2 Yeah, At number 2 na nag-declare na natatakbong presidente. Yeah. And ang filing is next year na. Oo. Diba? Ang filing of Certificate of Candidacy will be October next year. So ngayon is March na. Oo. So ilang months na lang yan, di ba? Oo. More than a year. So this is, I think, very, very important na impeachment na nakikita natin ngayon na may numero sa House, walang numero sa Senado. Pero baka magbago Hindi natin malalaman. Ang akin dalawa lang yan Dalawang very, very important factors sa impeachment. Kahit saang impeachment yan, kahit anong era, kahit anong administration. Number 1 is public opinion, number 1 yan. Number 2 is, ano ba ang leaning ng Malacanang? ng administration. So dalawang very, very important factors when it comes to impeachment. What is very unique in the impeachment of VP Sara as compared to former Chief Justice Corona dahil yung leaning ng Malacanang at yung public opinion ay nagkaisa Yeah. Ngayon, ang problema baka Malacanang at ang taong bayan magbanggaan yung leaning. Yes. Diyan magka-problema. Ang corona impeachment, ang problema lang nun is masyadong maraming pera. Yung kasi 'di ba bagman ang allegation ng bagman siya ng previous administration. So yung may back lang 'yon ng previous administration.
Ah, pero ito kasi, pero ang present administration at the time kay Corona was for impeachment. And a public opinion was for impeachment. Yeah, oh. So, Pero ito kasi nagkakabanggaan eh. oo. At saka maraming factors ito. So this is more difficult para sa akin. Kaya talagang dapat bantayan natin. And basta parang maraming mangyayari, 'di ba? Parang and well, parang yun nga, as I said, alam natin ang mangyayari sa House kasi yun, sumusunod lang naman sila kung ano yung House leaders. Pero sa Senate, ang laban talaga yan sa Senado. Hindi kayo are the congressmen not bothered of voting against VP Sara doon sa impeachment, considering na walang kasiguruhan kung ano mangyari sa Senate, iba ka ma-acquitted yan, makatakbo, baka balikan sila, yung mga congressmen. Well, ito lang ha. At the time of President Aquino, nung tumatakbo siya si Pinoy, alam na naman nanalo si Pinoy as president. Yeah, oh. Alam na yun. Very popular. Sobrang taas ang rating niya sa kalaban niya. Pero, wala pa rin sumasama sa amin. Konting-konti pa rin na mga incumbent congressmen. Hindi sila sumasama. Sinasabi lang nila, karamihan sinasabi sa amin, in the middle of the campaign na lang lilipat kami. Diba? Ganun na lang. So, magpa-file. So, they will stick, all of these people will stick with the administration karamihan. Kasi nga, survival rin yung pag-congressman ka. Survival rin sa district mo. Kasi kailangan mo ng tulong ng present administration. Pero kasi, knowing yung political, yung mga politiko at saka yung system natin, in the middle of the campaign or 2 weeks before, lumilipat na yan lahat eh. Sino man nalo eh. Oo. Especially kung surging na. Political butterflies, di ba? Oo. Ingrained, deeply rooted ngayon sa ating, it's sad. Nakakalungkot. Nangyari kaya ngayon kay mga Remulyas, siya pang spokesperson ni Binay noon. At the middle of the campaign, Yeah. At least siya, the middle, pero yung karamihan, mga 1 week before. So maraming mangyayari. Clear na 1 week before elections, clear na or 2 weeks, clear na kung sino winner. Doon lang sila lilipat. So as of now, while the election is still coming, wala pang campaign period, we cannot expect the congressmen to jump ship. Siguro pero at least tingnan natin last year may mga nag-signify na i-impeach si VP Sara kasi malayo pa. Oo. Pero I'm sure ngayon mababawasan 'yon. Oo. Kasi yung mga ibang nag-signify last year, ngayon binibilang nila malapit na eh. So mababawasan 'yun. Pero I'm sure karamihan pa rin kung anong kumpas ng House leaders susunod 'yun. So sa tingin niyo yung number that was gotten before when the impeachment against VP Sara ay naakyat doon sa Senate, do you think the same number ang makuha ngayon or baka maliit na lang? Well, for sure bababa 'yon. Pero anong numero noon Attorney Ricky? I'm just curious. Almost everybody na parang 200 plus. Hindi abot yun. Hindi abot na yun. Kung 100 lang, kung 106 o 107 o 110 at most, 1/3, tingin ko kayang-kaya. Pero yung overwhelming, hindi na. Hindi abot. Kasi may political dynamics na eh. But yung pag-declare ni VP Sara early that she would run for president in the 2028, nakakatulong ba yun sa kanya or anong effect yung declaration niya, Congressman? Well, historically, yung vice president na early nagdi-declare, except si GMA, PGMA, pero hindi rin siya early nag-declare eh. Ang lahat na early nag-declare, since time of Ramos, lahat talo eh. Kasi, when you declare early, you open yourself lalo sa attack. Yeah, oo. Inatake ka eh. Pero sa isip ko naman, si VP Sara, tingin ko lang, nag-declare siya early kasi ano pang i-attack nila? Ina-attack naman siya dati pa. Naubos siya. So, what will she lose kung mag-declare siya? And I think what she will gain, yung sa mind nung camp of Sara, Duterte, the vice president, ang sa mind nila is, alam na ng publiko that she will run, di ba? Pero, pag dineclare niya, natatakbo talaga siya, it will serve a notice to the congressmen and senators na
tatakbo ako ha, tsaka baka manalo ako. Oo, oo, oo. Tsaka ito para politika na nga ito, lalo maging politika. Oo, Hindi oo. ko 'yon. Pero meron din negative kasi early pa lang ba't ka pa magde-declare, di ba? Parang it's too early na politika. So ano yan may mga pros and cons yung declaration niya na early ni Vice President. Dahil baka kung mangyari na manalo si VP Sara, siya ang exception sa mga Vice President na nag-declare early. Mukhang walang nananalo pag i-declare na early. Oo, dahil natatarget collection ko ha. Oo, oo. Dahil na-target ng demolition job pag mag-declare early. Tulad ni Binay. Ano nangyari ni Binay? Di wala. Yes. But tama din siguro yung sinabi ni baka nag-evaluate si VP Sara. Wala naman Kung hindi siya mag-declare, lahat ng attack nandiyan na. So ano pang... Tinapon na. Natapos. Oh. So, yun nga, interesting siya, Attorney Rufil, di ba? Kasi wala pa, tingnan natin, paano mangyayari dito. Wala pang nanalo ang area nag-declare ng presidente. Oo, oo. Sige, Congressman, yun lang muna, no? Baka tatawag kami ulit na from time to time dahil baka tuloy-tuloy na ito. We want to get some information or mga inputs from you dahil kayo ang nakakaalam doon. Ikaw yung lead prosecutor noon. So, maraming gustong malaman ang public din galing sa inyo, Congressman Neil Tupas. Thank you so much. Anytime, basta ikaw, Attorney Rufil. And again, sa listeners natin, good morning to all of you. Salamat. Maraming salamat, Congressman.